Good morning, ma'am. I am Ariel Mandao, and we are the interviewer of the day. Good morning, ma'am. This is the question. What country are you currently residing in? Hi, good morning. Before anything else, I would like to introduce myself. My name is Dulcie Salcedo Empel, 33 years old. I'm now currently residing at Qatar. Oh, it's a nice place. Okay, and how long have you resided in that country? I have been here for almost 1 year and 11 months, so 2 years of total, including this month. Taga na pala, no? Malapit na magdalawang taon ka lang dyan. So, are you alone or with your family? I am staying here alone. Okay, and what motivated them to remain, to choose to be resident of that country? Okay, what motivated me to stay in this country? Maybe my family, especially my kids, to support them financially kasi mahirap magtrabaho sa Pinas lalo na katulad ko na hindi man lang nakapagtapos. So kailangan talaga naming mag-ibang bansa para lang matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, ng mga anak ko. Yan siguro. Okay, kaya pala nagtatrabaho ka para sa family mo, para masuportahan yung mga family mo. So, what significant differences did you experience regarding culture, work ethics, and environment, standard of living, and family orientation? Okay, so what are the differences? Siguro sa culture nila dito, marami silang bawal, strict sila. Then, especially sa mga babae nila, bawal makipaghalubilo sa mga boys. Then, bawal mga nightlife, bawal sugal, yung mga ganon. So, yun, strict sila sa pamamalakad ng ano nila dito. Okay. Okay, work ethics is maybe, ang diferensya is more on, sila, perfectionist sila sa work. Dapat, yung trabaho mo is, galamay mo na agad, kahit kabago-bago mo pa lang. Dapat, tamang-tama talaga yung ginagawa mo, na, yung, dapat talaga na, siya, perfect, kahit na, bago ka pa lang. And Sa environment naman, makikita mo dito sa paligid nila is more on mga more on business sila. So, mga buildings, ganon. And more on desert, ano pa ba? So, may mga, din sila, may mga tourist destination din sila dito na magaganda din naman. Yung standard of living, mas high-tech. So, napapadali talaga yung trabaho ng iba nila dito kasi sila, mas, anong tawag dito? Basta high-tech sila, lalo na sa mga machines nila yung mas na mapapadali trabaho. So, family orientation, yun nga, mas stricto sila, lalo na pagdating sa mga babae. Then, talaga, sa kanila is every Friday, may family gathering sila. Yun. Nag-aano sila every Friday, family gathering. Nagpupunta sa sa mga parents nila, ganun. do you have a plan to go back to the Philippines or remain outside the country until retirement? What is your reason for that decision? Yes, of course, I do have plans to go back in the Philippines. Kaya, gaya nga ng sinasabi nila is, it's more fun in the Philippines, di ba? Okay. And ma'am, do you have any suggestions for those who planned to migrate outside the country? Okay, advice. Ano ba ibibigay? Siguro lang, if nagpa-plan kayo mag-migrate
or magtrabaho abroad, maybe ano lang, matuto kang mag-ipon kasi hindi lahat ng panahon okay yung katawan mo, hindi lahat ng panahon pwede kang magtrabaho. So, dapat mayroon ka talagang ipon. For ano na din, siguro, kung gusto mo nang mag for good, syempre, may balak umuwi ng Pilipinas, ganun. So, keep for yourself. Marami po salamat ma'am sa pagsagot mo sa aming mga katanungan at sa time na ibinigay mo para ikaw ay ma-interview namin. At kahit kayo ay busy, na nahiya kami sa inyo, pero binigyan niyo rin kami ng time para ma-interview kayo. Well, thank you also for giving me this opportunity na express ko din yung sarili ko sa inyo. Lalo na hindi talaga ganun kadali ang magtrabaho dito sa ibang bansa. So, thank you also. God bless. Kaya marami pong salamat po. Bye-bye!